Pilipinas, ang oras po 6:40. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng, anong araw bang yun? Ngayong araw ng Tuesday, Martes. Medyo hindi magandang balita para sa mga gumagamit ng gasolina dahil nagkaroon ng dagdag bawas ang dagdag para sa mga gasoline users. Anyway, wala naman tayong magagawa dyan. Pero pag-usapan po natin ang utang, no? Yung utang na minsan nag-ghost yung inutangan. 'Di ba? Usong-gusto ang ghosting, hindi lang 'yun para sa love life, pati din po sa mga pautang. Usong-uso ang ghosting. Usapang Legal. Pero dito naman po sa ating unang mensahe na sasagutin, unang tanong na sasagutin, hindi naman siya gino-ghost. Yun nga lang, talagang dinudumog siya. No, parang ang dami-dami ang laki-laki ng babayaran niya para sa kanyang pagkakautang. Usapang Legal. Diba? Ano nga ba ang gagawin mo, no? Kung ikaw ay may utang, pagkatapos kalaki-laki, no, ng iyong babayaran na interest, at dahil sa napakalaking interest, hindi mo na mabayaran ang lahat. Pagkatapos ngayon, no, sa question po ng isa nating texter, nagpadala ng mensahe, paki-flash ng RHTV. Attorney, legal po ba ilitin ng bangko ang lupa kung halimbawa yung original na halaga ng utang ay bayad na at yung 10% per month na interest na lang ang hindi na babayaran? Usapang Legal. Ay parang kung bangko yan, hindi naman siguro ganyan kataas. Baka naman rural bank. Kasi yung rural bank may mga ibang ganyan sa mga probinsya. Kalaki-laki ng interest. Ayan. At yan po ang sasagutan natin tonight. And of course, anything related sa utang, pautang, hindi po natin tatalakayin yung tungkol sa utang ng loob dahil ang utang ng loob ay mahirap pong bayaran at hindi po siya quantifiable. Kaya ang pag-uusapan natin, utang ng pera, Andalusia, money. Usapang Legal. Ayan. So, ang tanong, attorney, legal po ba ang 10% ng interest sa pautang? The answer is no. Diretsahan na po. Bakit kanyo? Bagaman po at meron tayong usury law noon, parang 80s, 90s, no? Ang nangyari po doon po sa usury law, ang sinasabi, hindi ka pwedeng merong maximum amount, may maximum percentage ang interest sa pautang. Pero dahil po, no, bagaman at hindi naman talaga tinanggal yung usury law, no, hindi po siya umiiral sa ngayon, no, at ibig sabihin ang mga partido ay mayroon pong kalayaan na, no, may kalayaan po ang mga partido na mag-stipulate o magkasundo sa kung magkano ang interest sa kanilang utang. Usapang Legal. Gayunman, hindi po abot impyerno, no, ang interest, no. Ang sabi po ng Korte Suprema sa napakarami ng kaso, isa po dito yung kasong Megalopolis Properties Incorporated versus the New Lending Corporation. Gayon din po sa kasong isa pang kaso ng Korte Suprema na itong Manila Credit Corporation versus Viromol. This is a 2020 Viromol, no? 2023 case, no? Yun pong 5% kada buwan na interest ay hindi rin po pinayagan ng Korte Suprema. Usapang Legal. It goes without saying, no, na yun pong 10% or anything in excess doon sa sinasabi ng Korte Suprema, hindi po maaring payagan. But, no, kung halimbawa po nasa ganito kayong sitwasyon, maaring kailanganin ninyong dumulog sa korte para, no, kung ikaw po ang nangutang,
para ma-reduce ang interest doon sa pagkakautang ninyo. Usapang Legal. Or swerte kung halimbawa kinasuhan kayo. Bakit? Wag po kayong masyadong mag-worry kung kayo ay kinasuhan ng dahil sa utang. Bakit kanyo? Dahil po yung simpleng kaso ng paniningil ay hindi naman po kasong kriminal and therefore wala po itong kulong. Usapang Legal. Ang mag-worry kayo kung ang kaso na niya ay estafa o kaya naman ay bouncing checks kasi may mga pagkakataon po na yung simpleng yung utang meron parang elemento ng panloloko, fraud, panlilinlang, misrepresentation bago ma-incur yung pautang or naging consideration kaya nagpautang yung creditor, and in which case maari pong pumasok doon sa estafa. At kung meron pong, regardless kung may panluloko or wala or meron o wala, kung meron pong check na in-issue, pasok naman po ito doon sa violation ng anti-bouncing checks law or yung BP 22. Usapang Legal. Kapag ka po ganito ay kasong kriminal po ito. Pero talakayin po natin yan lahat mamaya, pahahapyawan natin para hindi naman mag-worry ang ating mga kababayan na merong utang o kaya ay pautang. Ayan. Usapang Legal. If you have questions, feel free to post your as comment your questions sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube o kaya naman po ay sa DZRH News at DZRH News Television Facebook pages. Naka-live po tayo dyan. Pwede po kayo mag-post ng inyong questions via comment. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa iba't ibang panig ng mundo, At sana po ay wala na, palabas na yung bagyo. Pawala na ang bagyo, palabas na sa Philippine Area of Responsibility, pero may manaka-nakang pagulan sa dakong hapon o gabi. 'Di ba? Pero sana po ay ligtas kayo at sana ay medyo maganda na ang panahon sa inyong lugar paggabi na or gabi na, Masarap ngayon ang para sa mga malalamig na lugar, masarap ngayon ang ginisang miswa ampalaya, ginisang miswa with patola and yung sardinas in tomato sauce. Usapang Legal. Ano po bang dinner natin dyan? Yan, paramdam kayo, inggitin nyo ako. Dahil coding ako ngayon, mamaya pa po ako makakauwi at pagutuman. Maraming salamat po sa nagpadala ng merienda pala at pakape, si Miss Adi Socrates, at may pakape din sila Engineer Saldi at Engineer Abet Songko dyan sa Central Engineering. Thank you very much. May pa-cake pa. So maraming salamat po sa inyo. At syempre pa ang wife ni Sir Saldi na may padalang cookies. Maraming salamat po, ma'am. Usapang Legal. Sa isa pong kaso ng na nakarating sa Korte Suprema nito ang 2023, Ito pong maikwento ko lang, mapahapyawan ko na before we pause for commercial. Ito pong mag-asawa, Viromal, nag-obtain po sila ng loan dito sa MCC noong 2009. Meron pong promissory note na in-execute. Ang halaga ay 467,600 pesos. Payable in 60 months na may interest rate na 23.36% per annum. Ayan. Yung 23.36 per annum ay secured po. Yung loan na ito ay secured po ng mortgage, real estate mortgage over doon sa isang property sa Parañaque. Ibig sabihin merong collateral na lupa. Pagkatapos, nagkaroon po ng request for restructuring. May request for restructuring noong later on. Tapos, umabot sa 495,840,000 pesos, payable in 84 months naman, at 24.99% per annum. Tapos yung restructured amount represents yung unpaid balance na in a promissory note, including interest and surcharges. Ngayon, nag-default po sa pagbabayad itong mag-asawa. So,
meron pong na-incur na outstanding obligation na malhigit kalahating 550,000 pesos noong 2016. Ayan. Usapang Legal. Pero ang sinasabi po, itong mga nangutang na ito ay nakapagbayad na ng total of 1.175 million pesos. 1,175,000 pesos. Tapos nag-request sila ng recomputation. Ang ginawa ni MCC, finarclose ang mortgage, no? Nakabayad na ng mahigit 1 milyon. Pagkatapos ay finarclose pa rin ang mortgage at doon sa foreclosure ng mortgage, itong si MCC pa rin ang nanalo doon sa bidding. Di ba ino-auction po ito, no? Kapag ka finarclose ang mortgage, magkakaroon ng auction at mananalo usually yung highest bidder. So nag-participate pa din itong creditor, itong naniningil or nagpautang sa bidding at sa kanila po napunta yung property. Usapang Legal. So nagkaroon ng kaso-kaso. Ang sinasabi po ay ang sabi po nitong nangutang, ang taas-taas naman ng inyong interest. Ang sabi nung nagpautang, aba, pumayag kayo. Pumirma kayo ng kasunduan na ganyan ang interest. So bakit kayo ngayon aangal? Ayan. So nakarating po, no, in short, nakarating po sa Korte Suprema ang kaso at doon nagdesisyon ang Supreme Court. Usapang Legal. Ayan, ang sabi po ng korte although ang mga partido ay free or may kalayaan na mag-agree sa mga stipulations patungkol sa interest rate, no? Itong kontrata na ito ay hindi maaari na lalabag sa public policy, public order, at kung public policy, good customs, law, good morals and good customs, public order or public policy. Usapang Legal. Dahil ang sinasabi po ng Civil Code, yung mga kontrata na contrary to morals ay inexistent and void from the very beginning. Walang bisa, no? At therefore, hindi maaring ipa-implement. Usapang Legal. Kung sabi ng Korte Suprema, kung ang stipulated na interest nasa loan ay more than twice the prevailing rate of interest, it is for the creditor to prove that it is justified under prevailing market conditions. Di ba ang legal interest rate lang po sa atin ngayon, no, ay 6% kada taon. Take note ha, hindi kada linggo, hindi kada buwan, kada taon, which goes without saying, no? Hindi lalagpas daw sa twice the prevailing rate. Ibig sabihin, hanggang 12% lamang per annum or kada taon ang maaring maging interest rate sa pautang. Usapang Legal. At bagaman at nagkasundo or pumayag itong debtor o nangutang, no, yung willingness daw po ng nangutang na i-assume yung ganong kataas na interest rate, hindi nangangahulugan na valid na ito. Ayan. Usapang Legal. Ang sabi po ng Supreme Court, yung 3% per month or 36% per annum na ini-impose, no? Kasi meron pa pong additional na interest na 1.5% per month, gayon din yung 1% of ang tawag doon, basta yung 1.5% per month and 1/10 of 1% per day. Sabi po ng Supreme Court, sobra-sobra na yan. Unconscionable and therefore deemed void at unwritten yung contract of loan ninyo. Usapang. Now as to doon po doon sa collateral, no, na foreclose na po, di ba? At ang nanalo pa din itong creditor, hindi ninyo maaring i-implement, walang bisa ang naging foreclosure. At alam niyo po ba, ang sabi ng Supreme Court, sumobra pa ng bayad itong nangutang and therefore pinababalik yung sobra sa kanilang ibinayad na interest. Usapang Legal. Napakagandang balita para po doon sa mga nangutang may hanggang impyerno ang interest rate. Pero kung kayo po ang nagpautang,
abay malaking malaking kawalan para sa inyo. Kaya lang kasi ang dami rin naman pong nangungutang na hindi po nagbabayad. Ano po, di ba? Usapang Legal. Anyway, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nununod sa atin Tita Ami Miraflor Garcia na nag-birthday noong Friday. Tita Ami, happy birthday sa iyo. Eduardo Narvaez, Roxanne Costo, si Jericho Ferrer, Joy Garimbao, gayon din si Peter Lynn Sanchez at Rolando de la Cruz, Kenneth Arevalo, Gael Enriquez, Rexon Fernandez sa Cuyapo, Nueva Ecija, gayon din sa iyo, eto pa si Jeannie Mayores, Daddy Ruel Resio, Romeo Herong, sinagot ko na po yung question ninyo sa sa Messenger, Jerry Sumagaysay and Irene Almodovar, Angelo Redaha at Mami Belen Rivera, gayon din sa iyo Ivy Gutierrez, Mirna de la Cruz, si Chaplains ba to? Pedoglorio, magandang gabi sa Taguig City. Kaya din Dante Reyes at Violeta Montecalvo Sembrano. Walang taga-QC ka ba, Ma'am Violi? Walang pasok sa QC ngayon, ano? Usapang Legal. And may Jody Saig and then Melvin Letrodo at Gael Joy Garimbao at maraming iba pa. Magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala. Padala na po ang inyong mga questions. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Ayan na nga po. May nang-inggit na nga ng pagkain nila tonight. Dahil adobong manok. Paborito. Gusto ko yung mixed adobo and chicken pork adobo with pineapple, broccoli, vegetables, and asparagus. Talaga naman si Aunt May. Pangmayaman ang ulam tonight. Magandang gabi, Jody Say, Grace Recta na Imbag Arabi, at syempre si Henry Dolohan Mel Aquino, si Tristan Wyatt Kulay, Arnold Mercado dyan sa Ket Chicken ba yun? Alaska, USA, Ruby Princess Cruise nanunood sa atin. Magandang gabi po. Anong oras man lang sa inyong lahat dyan? Anong oras man dyan sa inyo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ivy Gutierrez at gayon din sa iyo. Ang daming nagtatanong dito, ang daming mga questions na naipadala na. Archie Valenzo dyan sa Zamboanga, gayon din Rain Tricks Sanking. Mamaya basahin natin yung question mo. Si Moonbeats at maraming iba pa. Again po, sabi ng gitna natin kanina, hindi ibig sabihin, ang mga partido ay may kalayaan na magkasundo patungkol sa kanilang interest, no? But, sabi po ng Supreme Court, hindi ito absolute dahil ito po ay may subject ito sa restriction or sa condition na dapat ay conscionable pa din. Hindi daw dapat nalalagpas sa twice the rate of the prevailing or legal interest rate, which is, ayon po sa ating civil code, 6% ang prevailing interest rate pa. And since pinapayagan hanggang doble, hanggang 12% per annum. Take note, per annum, kada taon. Hindi kada buwan, hindi kada araw, hindi kada linggo. Ayan. Usapang Legal. Dili kada Domingo, no? Hindi tuwing kada semana pala sa mga Bisaya, dili kada semana ang 12%, kada tuig, kada taon, no? Yan. So, next question please. Ayan, legal po ba ang 20% kada week? Example, 8% po ang utang ko sa tao at interest na binabayaran ko weekly ay 1,600 for 3 months. Nahirapan na po ako magbayad dahil kaunting araw na delay, nagagalit na siya. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ayan. Kapag ka po ganito, pinakamaganda po dyan, kung kayo po ay nasa barangay or you live in the same barangay or in the same municipality or city, pwede po kayong magpunta sa barangay, no? Kahit pa kayo yung nangutang. Bakit? No? Pwede po kayong mag-request or magsabi na, oy, napakataas po, no? 20% kada linggo. Ay, ang pinapayagan nga dito nga sa CCM, yung credit, ang sabi, hindi pwedeng lalagpas sa twice the prevailing rate, which is hanggang maximum ng 12% lamang kada
taon, kada tuig per year or annually. So ito pong 20% per day, per week, sobra-sobra po yan. So kapag ka po kayo pumunta sa barangay o kaya kayo mismo ang pinabarangay, huwag kayong maggalit. Bakit kanyo? Kasi oportunidad o pagkakataon na po ito para kayo ay makapag-request na ayusin yung interest rate. You can cite yung Manila Credit Corporation versus VIROMAL, VIROOMAL. No? This is a 2023 case. Ayan. Pwede po ninyong isite. So kung pinabarangay kayo, well and good. Pagkakataon na ninyo ito para sabihin na, oy, unconscionable. At by the way, para dun sa hindi nababayaran, no, basta po hindi lalagpas ng 1 milyong piso ang pagkakautang sa inyo, hindi nyo naman kailangang gastusan ng todo-todo para kayo ay makapaningil. Bakit kanyo? Kasi sa ilalim po ng small claims, pwede na po hanggang 1 milyong piso ang maisampa doon sa small claims. Ibig pong sabihin, hindi ninyo kailangan ng abogado. By the way, gusto ko lang i-emphasize, bawal po na makialam ang abogado or bawal po ang abogado sa sa barangay kapag po may ganitong mga issues or ganitong mga kaso. Maari lamang mag-appear ang abogado sa barangay kung siya mismo ang involved sa kaso or dun sa siya ang nagrereklamo or inirereklamo. Ngayon, pagdating naman po sa small claims, hindi rin po kailangan ng abogado. Mabilis po ito. Usually, isang hearing lamang po ito. Pero kailangan po kompleto ang mga dokumento. Kapag ka po ganito, remedyo na din. Kasi di ba ang sinasabi niya, unfair sa mga nagpautang, nagwagandang loob na nga, pagkatapos hindi nababayaran, hindi rin naman nakukulong dahil ang sinasabi sa saligang batas, no person shall be imprisoned for non-payment of debt. Ibig sabihin, walang nakukulong dahil sa hindi pagbabayad ng utang. So, ang recourse po ninyo, basta hindi lalagpas ng 1 milyon, pupunta kayo sa barangay. Pangalawa, pag na-issuean kayo ng Certificate of All Action, pupunta po kayo sa Small Claims Court at doon, mag-fill out kayo ng form, may babayaran na mura lang. Pagkatapos ay sila ipoproseso po ng korte, ipag-uutos ng patawag yung other party at doon po titingnan ng mga ebidensya. By the way, yung mga desisyon po doon sa small claims court ay hindi na appealable and therefore mabilis lamang po ito. Usapang Legal. Mga nanonood sa atin dyan sa Taiwan, ay, ang sarap ng pakbet, lechon kawali at sinigang. Ay, parang the best yung sinigang na lechon. The best, no? Masarap pag-usapan ng mga ganito, lalo na kapag ikaw ay nababad trip dahil hindi ka binabayaran, no? Next question, please. Attorney, ano pwede gawin sa lending na nagmahiya? Pati boss ko, minessage nila, tapos sabi, damputin na daw ako ng FBI. Wala po tayong FBI. Federal Bureau of Investigation. Wala po tayong FBI. Ang meron po tayo ay NBI. I don't think na ang NBI ay magte-take cognizance dito. No? Unang-una, yun pong hindi pagbabayad ng utang kung wala pong fraud na nangyari, no? Ay hindi po ito kasong kriminal. Magkakaroon lamang po ng pagdampot, pagka-aresto kapag ka po, kasong kriminal. No? Kasong kriminal kung na may kinalaman sa utang kung nagkaroon ng fraud, yun po yung estafa or kaya naman kung may nag-bounce ng check dahil nag-issue ng cheque na nag-bounce naman. Usapang Legal. Ngayon, sa mga pinapahiya, meron po kasing policy ang SEC or Securities and Exchange Commission patungkol doon sa tamang paniningil ng pautang, no? By the way, para po sa mga naniningil, no? Hindi po maaaring maningil ng utang kapag oras na ng gabi. Ang sinasabi po ng circular mula doon sa Securities and Exchange Commission, yung 6 to 10 to 6 ba yun, no? Yun pong oras na yan ay 10 o'clock hanggang 10:01 hanggang 5:59 a.m. 10:01 p.m. hanggang 5:59 a.m. ay hindi ka maaring maningil
no, ng utang, ng pautang mo unless yun ay lagpas na ng 15 days na overdue at meron din kayong kasunduan na pwedeng maningil any time of the day. Usapang Legal. Bawal din po yung mga threats o pananakot, no, kagaya ng ipapadampot kita sa FBI, no? Yung paggamit ng mga pagsisinungaling, no, pananakot, at saka yung mga pagdi-disclose ng mga personal or pag-disclose or pag-publish ng mga personal information dahil ito po ay labag doon sa Data Privacy Act na mas higit ang mabigat na parusa kapag po ganito. Dahil yun pong violation ng Data Privacy Act is a criminal case or criminal offense. Usapang Legal. Bawal din po, no, yung i-contact yung mga contact, kumbaga ay mga contact details, no, ng borrower sa kanyang phone, kasi 'di ba common ngayon, halimbawa meron akong inutangan, say for example may utang ako kay Jeric Barreto, tapos yung phone ko makuha yung yung contact persons ko ay makuha magkaroon ng access si Jeric Barreto. Tatawagan niya yung lahat ng mga kakilala ko. Bawal po ito. Mahigpit po itong ipinagbabawal ng batas at maari din po itong pumasok doon sa violation ng Data Privacy Act na mahigit na mas mataas ang parusa. Usapang Legal. Okay. Bawal din po yung ito po ang tatandaan, yung mag-request ng mga advance fees for loans. Ayan. Common po ito, halimbawa mag-uutang ka na, no? Ang babayaran mo ay ang tawag doon. Ito common pati sa mga scam, no? May matatanggap po kayo pero bayaran po muna ninyo. By the way, additional po, halimbawa, merong tumatawag sa inyo na ikaw ay say for example, nag-invest ka. Tapos halimbawa sasabihin mo, i-withdraw ko na yung pera ko, no? I-withdrawin ko na po yung pera ko, i-release na po ninyo. May tatawa, yung iba tumatawag. Ito po ay scam, no? Linawin na natin. Scam po na kapag ka po kayo nag-invest tapos wini-withdraw na ninyo yung investment ninyo, bago i-release, ang requirement ay magbayad muna kayo ng tax, no? Magbayad muna kayo ng 12% tax. Isa-cite pa yung 12% na sinasabi ng Securities and Exchange Commission daw. Hindi po ito ganito. Ang legit na investment ay hindi po manghihingi ng bayaran mo ito ang buwis na ganito. Ang mangyayari dyan, tax na po ito, itatax na, babawasin na po yung amount ng buwis doon sa receivable ninyo. Say for example, you're entitled to say 200,000 pesos, ang buwis ay 12%. Yung pong 12%, iaawas na yon bago pa i-release sa inyo at hindi kayo kailangang maglabas ng pera para bayaran ang buwis. So kapag ka po nasa ganitong sitwasyon, tumawag sa inyo, ma'am, sir, alam nyo ba, kumita na ng ganito kalaki ang pera ninyo? No? Nag-digress ako a little, naalala ko lang. Kumita na po ng ganito kalaki ang pera ninyo. So bayaran nyo po yung tax para makuha ninyo. Hindi po ito dapat bayaran. Bakit kanyo? Sure ako, scam yan. Bakit? Kasi yan po ay dapat na withheld doon sa pinagwi-withdrawhan ninyo. Usapang Legal. Ayan, sana walang mabiktima, no? Sabi ni Francisco Habon, unfair naman yon. Puro pabor sa nangutang. Kaya lumalakas ang loob ng mga nangungutang. Pinilit ka lang para pautangin mo siya. Paano naman ang inutangan? Unfair. Isip-isip naman kayo. Well, ito po ang nakasaad sa batas. Kaya nga po, merong mga remedyo na available. No? Mas lenient po para sa mga nangutang because the presumption is kaya nangutang kasi gipit. Kasi nangangailangan. Ngayon, kung pahihirapan pa ng todo-todo, ang sinasabi po ng batas, dapat conscionable. Dapat hindi naman yung abot impyerno ang interest sa pautang. Usapang Legal. Ngayon, kung ang inaangal po ninyo ay yung walang nakukulong sa utang, yun po kasi ang nakalagay sa saligang batas. No? Nag-a-agree man tayo o hindi, kailangan po ng amyenda
para po mabawi itong ganitong sitwasyon or para po maipakulong yung nangutang. Kaya po napakalaga na kung kayo po ay magpapautang, especially kung may kalakihan, make sure na ito ay secured by mortgage o meron tinatawag na collateral. Ayan. Usapang Legal. By the way, going back doon sa mga practices ng ating mga yung nagpautang, yung tinatawagan kung sino-sino mga contact persons nitong nangutang, Ang sinasabi po doon sa rules, ang pwede lang i-contact nitong creditor o nagpautang ay yung unang guarantor o kaya ay yung insurer, yung co-maker or co-borrower. Nung halimbawa, meron kayong promissory note or meron kayong contract of loan, loan agreement, 'di ba meron dong co-borrower or co-borrower or co-maker, Yun lamang pong co-borrower or co-maker at saka yung totoong nangutang ang pwedeng i-contact nitong nagpautang. Kaya napakahalaga po na yung inyong kasunduan ay nasusulat. Usapang Legal. In short, by the way, bago ito kasi si Gael, sabi niya, in short, wag na sobrang swapang. Anyway, sabi po doon sinasabi po sa Civil Code, kapag ka rin po kayo nagpautang, make sure na doon ay nasusulat pati yung interest, Kung halimbawa po may naisulat na ninyo doon 10% or extremely unconscionable yung interest rate, pwede itong i-reduce pero at least safe kayo na makakapag-impose kayo ng interest sa inyong pautang. Kapag ka po hindi nasusulat ang kasunduan tungkol sa pagbabayad ng interest, wala pong dapat na bayarang interest itong nangutang maliban doon sa i-award ng korte later on. Usapang Legal. Leo Havares, magandang gabi dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Hil Ocampo sa Tiaong Quezon, Rento Las Piñero, Maricor Angeles, Archie Valencia sa Zamboanga. Ma'am, pwede po ba yung gumawa ng bangko na kumuha sila basta-basta ng isang account na naka-end or ako nang walang paalam na binawasan yung pera dyan basta-basta na lang, walang pasabi sa bayad sa isang credit card ko na hindi nahuhulugan. Kung halimbawa po sa bangko, meron po kayong kasunduan na auto debit or i-charge na doon, posible po yun. Kung meron po kayong pinirmahan kasi kung halimbawa po same bangko lang sila kasi usually matuso po yan, sigurista, kasama po yun sa inyong pinipirmahan. Usapang Legal. Chiquito and Cesar Boy Petrache, magandang gabi. At syempre pa itong si Agnus, magandang gabi. Thank you daw sa maliwanag na paliwanag. Edwin Duque, magandang gabi. Masarap din po ang ginisang sitaw with pritong galunggong. Kaya lang mahal ng galunggong. Good evening, Attorney Rina. Paano po yung kapitbahay mo ay nangutang sa'yo? Tapos sabi niya, siya po ay magbibigay ng 10% kada buwan. Okay lang po ba yan? Sa North Cotabato. Again, kung magkakasuhan po, matatalo po kayo kung kayo ang nagpautang. Hindi po ninyo mai-impose, hindi po ninyo maipatutupad yung 10% kada buwan dahil again, hindi maaaring lumagpas sa twice the prevailing interest rate which is 6% and twice of that is 12%. Usapang Legal. Next question please before we pause for commercial. Ask ko lang po, attorney, yung pautang ko, hindi po nagbabayad yung nangutang kahit todo singil na ako. Nangako magbabayad pero pag siningil, siya pa po ang galit. Pwede po ba yan? Estafa. Yan po at iba pa ang sasagutin natin sa ating pagbabalik. Yung mga may pautang dyan, makinig. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik pa DZRH, Usapang Legal, Usapang Utang, Pautang, at Usapang Ghosting.
Totoo naman, 'di ba? Maraming nag-ghost, no? Yung noong nangungutang pa lang, parang kagaya nung nanliligaw sa iyo. Ang bait-bait, no? Sobrang bait. Parang mukhang santo or asal santo. Nung nakuha na yung gusto, ginost ka na, no? Nagtago na. Kahit saan sulok, hindi mo mahanap. Usapang Legal. Pero dahil maraming nagrereklamo na, paano naman yan? Kawawa naman kami, no? Napakahalaga po, una, ng written agreement, no? Kung saan nakastipulate kung magkano ang interest at hanggang kailan babayaran yung pautang. Bakit mahalaga po ito? Dahil yun pong written agreement, yun pong interest mai-impose lamang kung meron agreement doon sa pagbabayad ng interest. Kahit pa walang nakasaad doon kung magkano, basta may nakasulat doon na may interest, at least sure kayo na doon sa prevailing interest rate. Pangalawa, no, yun pong pautang, no? Kung hindi po nasusulat, mas maaga pong nag-i-expire. Ang ibig sabihin nito, kasi hanggang 10 taon po kasi ang panahon na ibinibigay sa atin kapag para makapaningil kapag nasusulat ang pautang. Now, the question is, ano yung reckoning period? Kung ang due date kung ang due date po ng ating pautang ay say for example ngayon August 19, so ibig sabihin bibilang kayo ng 10 taon mula August 20 mula August 20, 2025 at 10 taon ang iiral bago mag-expire ang inyong karapatan na makapaningil. Ito po yung tinatawag na prescription. Napakahalaga din na una, magpapadala kayo ng demand letter bago pa mag-expire, bago pa matapos yung 10 years. Bakit kanyo? Kasi bumabalik po, nare-renew yung pagkakautang. Ibig sabihin, patuloy na iiral at hindi agad marirenew yung 10 taon, additional 10 years from the time of demand. Usapang Legal. Again, napakahalaga po noon, Rolly Soriano, magandang gabi. Tessa Blue, ay, lungkot naman ito. Nagagalit siya, ibablock na daw niya tayo. Pasensya na. Magandang gabi, Archie Valencia. At ito pa si Warnie Kabuyaw. Ito pang si Francisco Sales Habon. Sabi niya, naimbag Arabi, Miss Rina, salamat sa pagbasa ng comment ko, nagulat po ako. Okay? Kung yung case ko po, kasi ex-abroad po at inutangan ako. Anong ibig sabihin? Nag-a-abroad po dati? Kayo o siya? Medyo malaki. Ngayon, nawala na ako dahil sa pagpapagamot, sila pa ang galit. Tinataguan at inilalaban sa akin. Wala daw na nakukulong sa utang. Sa tingin po ninyo, makatao ang ganitong mga pangyayari? May batas po bang maari din naming sandalan? Mga inutangan, sa totoo lang, 15 years na. Di pa din po nagbabayad. Maawa naman po kayo. Okay. Napakahalaga po again yung inyong agreement. Kasi ito, 15 years na. Before the lapse of 10 years from the date na nag-due po ito, nagpadala po ba kayo ng demand sa kanya? Usapang Legal. Kasi kung halimbawa po again, para po tulungan yung mga as a recourse or remedy para sa mga may pautang na hindi nababayaran, napakahalaga po na dudulog agad kayo sa barangay. Para po matulungan kayo, ma-issuehan ng certificate of file action kung hindi pa rin tutupad sa pagbabayad. Ngayon, halimbawa, you live not in the same area, Say for example, taga Manila kayo, pero yung nangutang sa inyo taga Los Baños, hindi niyo na po kailangan dumulog pa doon sa barangay. Pwede po kayong dumiretso na doon sa korte. Saang korte? Depende po. Kung ito po ay hindi lalagpas ng 1 milyong piso, then dumulog po kayo doon sa small claims court. Hindi po ninyo kailangan ng abogado. Ito, inuulit ko po ito. Paulit-ulit ako kasi yun po yung recourse ninyo. Usapang Legal. Mabilis lang ang proseso. Pagkatapos, kapag ka po nanalo at sinabi na ng korte na, totoo nga may pagkakautang, ikaw, bayaran mo ito, XYZ, bayaran mo
itong si Francisco Habon, no? Bayaran mo. Ngayon hindi pa rin nagbabayad, no? Meron pong tinatawag na writ of execution. Ano ba yung writ of execution? Ipag-uutos ng korte, pag-uutusan po ng korte ang sheriff na hanapin kung anumang ari-arian ang meron itong nangutang para naman po yun ang ibibenta, isusubasta at yun ang ipangbabayad sa pagkakautang sa inyo. Usapang Legal. Ngayon, kailan ba maaaring maituring na estafa ang isang utang? Kailan bang maituring, kailan ba pa pwedeng pumasok sa estafa? Yung sinasabing utang attorney, pwede ko bang i-estafa ito? Halimbawa, nanghiram ang isang tao ng pera, nangako na babayaran sa ganitong araw at mula sa pool ay hindi rin binabayaran, pero kaakibat nitong pangako na ito ay merong, say for example, Jeric Barreto, ito bilang collateral, may lupa ako dito sa may Pasay, no? Ito ang collateral, narito ang title, pinakita pa sa inyo, merong collateral, and yet hindi pala totoo. Peke pala yung titulo, o kaya hindi pala siya ang may-ari nitong property na ito. Yun ay dahil doon sa mga pinakita na yon, nagpautang ka. Yun ay tinatawag na, yun ay papasok sa estafa. Usapang Legal. Dahil po may elemento ng panloloko, syempre, pasok yun sa estafa. O kung halimbawa naman, wala talagang intensyon na magbayad mula pa. Bakit ka makikita ito? Ay, ibang pangalan ang ginamit. Ibang address ang ginamit. Ang binigay na address ay yung address ng kung kanino mang tao. Hindi pala siya doon nakatira. Indikasyon na may intensyon na hindi magbayad sa iyo. And therefore, pwede siyang pumasok sa estafa. Usapang Legal. Okay, so again, mahalaga po yung alerto din po tayo sa ating pinauutangan. Yan. Magandang gabi dyan. Dahil ang ulam niya ay pata. Ay, ang sarap ng sinigang. Yung tinapa, natapa, no? Tapos yun ang isisigang. Ay, specialty yun ng tatay ko nung araw, paborito. Kahit yun ang ihanda sa Pasko, okay na ako doon. Magandang gabi po sa inyo. Raintrix Sangking, magandang gabi. Salamat daw at naliwanagan. Maraming salamat din. Magandang gabi din sa iyo, Rex Seco Oy Louie. Magandang gabi sa iyo. At syempre pa ang lahat ng mga kamag-anakan ko dyan sa Tondo, Manila, dyan po sila at saka yung mga nakikinig sa store ni Louie Seco, dalawang stores ng pinsan ko na to. Ito po pinakamayaman kong pinsan Magandang gabi sa iyo, Rex Seco at Lilia Seco, and happy birthday sa mga pamangkin ko, si Maria Concepcion Icon Elag, dyan sa Buena Vista, Marinduque, birthday niya today. Bukas, birthday ng kuya niya sa Emmanuel Elag, at sa 24, birthday ng isa ko pang pamangkin, si Lawrence Baradi, at ngayon ay birthday din ng isa ko pang pamangkin, si Dr. Danica Gabon. Happy birthday sa iyo, Dr. Danica Seco Gabon. Usapang Legal. Tess Belia, magandang gabi. No, kahit naiinis ka. Okay. Isa pa rin po, dagdag natin yung gumamit ng fake ID or fake business. Kunyaring may property o negosyo na wala naman, nangakong magbabayad. Pero hindi. Kaya gumamit ng mga peking dokumento. By the way, yun pong nangako na, halimbawa, nangutang. Tapos, bukas na ako magbabayad. O kaya, next week ako magbabayad. Yun pong klase ngayon na panluloko, hindi po yun pasok doon sa estafa. Kaya doon po kayo sa small claims kung below or kung not more than 1 million pesos ang utang. Usapang Legal. Okay, eto nga ginagawa ng mga may utang, puro lang sabi mag-antay-antay. Kaantay, umabot na sa 5 buwan. Pag 5 buwan, pwede mo pa rin singilid. Paano naman kung puro pangako? Ayan, yan nga yun. How about naman sa isang sa inutang attorney, 20,000 kinsenas at katapusan na magbabayad 4K. It means sa isang buwan, 8K ang binabayaran at 8 months ang pagbabayad, pero ang tubo is 16,000. Tama po ba yan, attorney? Sana mapansin. Yan po ay 20% interest. So, hindi po yun tama. Usapang Legal.
Pes, naubos na po ang ating oras sa ating programang DZRH Usapang Legal. Magsama-sama po ulit tayo on Thursday. Same time, same station, same social media platforms. Nakasama ko po sa kabilang side, Jeric Barreto and of course mga taga DZRH TV. Ako naman po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid na... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay!